Ito po yung pain na ginagamit namin dito. Ayan. Nakarekta sa kawid yan. Ang haba niyan 5 inches. Yan, ganyan lang po yung ginagamit namin. Ito po yung ginagamit namin, Crystalette. Ang bali, 5 kulay. Umalis ka dyan. Blue, sky blue, Magugulo yung tamse. mayroong black at saka may violet. Yung iba nilalagyan din ng red. Manipis lang po yung pagkagawa. At ang ginagamit naming hook dito, ayan po. Gawa lang namin yan. Stainless yan. Itong hook na to ay gawa sa acero na number 25. Ayan. Ito yung magandang klaseng gawin dahil hindi siya kinakalawang. Compare po doon sa mga BMC type dahil ilang gamit mo lang yon ay kinakalawang na agad. Kaya ito yung ginagamit namin. Nagulo na yung gawa-gawa. Ito na po yung itsura niyan. Ayan. 5 yung kawil niya. Ginagamit po naming line dito is number 25. Ayan po. Pag bumibili kami ay kinilo na. Bago pa yung tali sa kawil. Tapos yung tali sa kawel na yung isang dangkal ang haba, number 25 po yun. Bale, ang isa pong pataw, ang kahabaan po ng isang pataw ay nasa 80 pa ang haba. Tapos, bawat pataw ay mayroong tig-5 kawel. Ngayon, ito po yung ating pataw. At ipapakita ko sa inyo kung paano ba talaga ito ginagawa at paano ito nag-work. Doon po sa mga nagtatanong kung bakit siya nakakahuli na wala namang pain na ipinakita. Meron po itong pain tulad nga po ng pinakita ko sa inyo kanina. Yung mga Crystalette o sa amin naman ay Terilene na kinumbinasyon namin sa 4 o 5 na kulay. Kulay asol, kulay itim, minsan may gumagamit pa ng violet, pula, tapos pinagsasama-sama at tapos sinusuklay. Kaya ang nagiging resulta niya pagkatapos ay ito. Pero ang pinakamarami po talaga nito ay yung kulay asul. Ano? Yan. Dark blue. Ayan, makikita nyo naman po. Ganyan po yung kulay niya. Tapos, ito naman po yung tapos ito naman po yung nagsisilbing pakislap niya o yung pakintab. Napakakitid niyan. Hindi po yan yung parang nakaikot na usually hindi po yan yung tulad ng ibang pakislap or pakintab na yung parang nakaikot. Ito na parang nakalubid. Ito po ay straight lang. Ayan. Yung ginagamit namin. At bawat pain po ay mayroon pong 2 piraso. Ngayon, proceed po tayo dito sa pataw-pataw na ito. Ano po? Sa dulo po niyan ay mayroon pong isang swivel. Dito po sa swivel na to, dito ikinakabit yung pabigat. Mula sa swivel na yan, didipa muna tayo ng 5 dipa. 5 dipa. 5 dipa hanggang sa unang kawel. Ayan po. Bali yung pain po na ipinakita ko sa inyo kanina, iyan na po yung itsura niyan. Actually magulo pa eh. No. Ito, ganyan. Ito po yung pain. Ganyan na po ang kanyang itsura niyan. Yan. Bali, ito pong line na ito pong nylon na ito na nakakapit dito sa hook na to, ito po ay number 25. Tapos dito naman po sa main line na ito, kung saan nakakapit yung hook na yan, dito, ito pong line na to, ito po ay number 20. Pwede naman pong number 25 din na pare-parehas lang. 25 dito at saka yung dito sa may hook ay 25. Parehas lang din. Nasa sa inyo po yun. Pwede namang number 20, parehas na number 20, na nasa sa inyo po yun. So, usually ang ginagamit talaga namin dito is 25 at saka 20. Meron din naman na gumagamit ng 20-20 para nga matibay. Pero based on my experience, sa experience po namin dito, ito po kahit 25 yung gamit namin, minsan pag malalaki talaga yung skipjack sa area, napuputol pa talaga siya. At ang putol po niyan dito yan sa part na to kung saan dun sa tinatalian, dun po yan napuputol. Yan, ganun lang po. Ano po? Bali ito po yung haba niya. Estimate ko dito nasa 5 inches po ang haba nito mula dito. Tapos sa dulo, yan, nakikita nyo po. Ayan yung hook. Ayan. Nakatali po yan, rekta na yan.
Tapos dito sa bandang baba, gitna, tinalian din namin para yung pain ay hindi maghiwalay doon sa hook. Ano po, ganyan po yung itsura niya. Tapos dun sa dulo ay parang may pasobra. Ito na yung dulo ng hook, pero may sobra pa doon na kalahating inches sa pataas. No? So, ayan po. Ngayon po, nandito na tayo sa ating huling kawel. Ano po? Ito po yung huling kawel. At tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, 5 kawel ang meron dito sa isang pataw-pataw. Ang pagitan po nito ay tigli 5 dipa. So dito po sa last na kawel, 5 dipa ulit ang didipahin natin. 5 dipa ulit yan. Tapos maglalagay ulit tayo ng panibagong swivel. Ayan po yung swivel niyan. Yan. Yan po yung swivel niyan. Tapos ito na po yung pinakang pang-aryan niya. No? Ito na po. Bali ito po ang mula dito sa swivel na ito, yung gitnang swivel na yan, hanggang dito sa pataw-pataw na to. Ito nasa 50 dipa ito. And then mula naman dito papunta doon sa may mga kawel o doon sa may mga pain natin hanggang doon sa may pabigat is 30 na dipa. In total of 80 na dipa. So ganun lang po ano po. Tapos pag mula po dito sa swivel na to, magdidipa ulit tayo ng 15 na dipa, 15 dipa yung nandito sa line, 50 na dipa, and then pag nakadipa na tayo ng 50 na dipa, ipipix natin, iipit na natin dito sa goma natin. So, ito na po yung pinagang nagsisilbing para mag-stack yung line natin. Then, pag kinagat siya ng skipjack, ito ay sa puwersa ng skipjack, hahatakin niya, and then matatanggal sa pagkakaipit doon sa goma, and then ito ay iikot na, makakalas na lahat ng line, at ito na yung hihilahin niya. So, ayun po ano, sana po ay malinaw po sa lahat sa mga nagtatanong kung paano ba ito nagwo-work, at sana po ay nasagot ko ang mga katanungan ninyo. Ano po? At subukan niyo po sa lugar ninyo at para malaman niyo rin kung gaano ka-epektibo itong pataw-pataw na ito. At actually kanina galing kami sa laot kaninang umaga. Lahat kami na nandirito ay nakahuli. Yung naka-highest pointer sa amin ay naka-7 piraso. Ako po naman, ang inyo pong lingkod ay naka-3 lamang. Si Papa, 2, 2, si Tito Kerob, 3 din. Tapos si Tulto Perpito, tapos yung iba ay tig-4, tig-5, ganyan. Sana po ay may natutunan kayo. So sa araw po ng bukas, ang mga pataw-pataw na ginawa natin ay susubukan natin para makita nyo kung gaano ito ka-epektibo. Ngayon tapos na po natin lahat ng mga pataw-pataw. Ngayon ang gagawin na lang natin, ikutan natin yung mga pataw na i-clean up natin mula sa una hanggang dun sa uling. Hanggang dun sa huling nilaglag natin. Check natin yung kanyang tayo kung maayos ba or kailangan talaga natin siya ikutan kasi baka yung unang nilaglag natin maaga pa lang ay may kagat na yung unang pataw na ating ihinulong. Ang oras natin siguro alas 6 pa lang ito ng umaga. Ngayong umaga yung mga nagre-request ng sura ng paen, ito nag-hit. Ito masusubukan na natin yung paen na ipinakita ko sa inyo. Bali ang pataw na inilaglag natin ngayon ay nasa 6 na piraso lang. Meron tayong natira dito na 4. Ito yung gagawin nating reserva para kung may sibad talaga at meron na tayong mga nahuli, yun yung isisingit nating buya
mahahatak natin. Ito yung isang pataw natin, oh. Ganyan po yung itsura niyan. Ayun yung isang pataw natin. Ganon yung itsura niya habang nag-aantay ng sibat. Nakatumba lang siya. Pag mayroon na siyang sibat, tumatayo ng pusa yun. Yun yung buya natin na isa, number 10. Ayan pa yung isa, oh, yung number 9. Ang maganda sa ganitong klaseng pamamalakaya, hindi masyadong maaksaya sa diesel dahil nga nag-aantay lang tayo ng sibat. Hindi tulad ng pag may lutang na talagang kailangan mo na i-full speed minsan yung makina mo para makahabol lang doon sa lutang kaya makonsume. Pero sa ganitong style, ganitong pamamaraan, makakatipid ka talaga. Yan, number 1, oh. Ayun yung unang pataw natin. Antayin na lang po natin na may dumang skip jack dun sa mga pataw-pataw na naikana natin. At dun tayo sa bandang gitna mag-standby para yung sa bandang laot at saka sa bandang tabi ay nakikita natin kung mayroon bang sibat. Let's go. Yan, dito na tayo. Tambay tayo ng mga siguro mga 20 minutes tapos ikot ulit tayo. Pakaaga pa, oh. Ito kasunod ko si Papa. Tapos sunod ay si Tito Kirob. Ayan, sunod-sunod may pupunta doon. Dami diyan. Dami naka-pwesto. Bale ang magandang pagganap ang magandang pagganap nitong pataw na to ay yung siguro mga 5:30 bago lumabas yung araw ay nakahulog na yung mga pataw-pataw. Yun yung magandang oras. Kasi hindi pa siya masyadong mainit. Sa hapon pwede rin po itong ikana po, hindi lang po sa umaga. Pagka tanghalian, yan, pwede kang maglagay niya. Nga lang ay talagang medyo mainit. So, pero pwede din naman. Kasi minsan yung mga kasama namin dito naglalaot din sila ng hapon. Kaya nakakadali din naman. So mayroon tayong isa nakatayo. Ayan, oh. Malayo pa po yung isda natin. Bale, ito nga po palang mga pataw na ito nilalagyan namin ng lastiko o ng goma. Ayan, oh. Dito namin nilalagay o sinisipit, iniipit yung line para doon siya naka-stuck. Tapos yung the rest na nandito, yun yung natitirang pang-arian niya. Sinasabit namin yan dyan, ganyan. Ayan, kabuhol-buhol na naman. Minsan kasi pag yung hindi mga maliliit na gulyasan na skipjack, ganito yung nangyayari. Kakabuhol-buhol talaga. Pero naayos naman yan. Nga lang ay medyo magkakaroon ng damage yung mga pain natin. Ayan, oh. Buhol-buhol talaga. Ayan, oh. Hindi na ito maihuhulog ngayon kung hindi ito ay
iuwi muna at ayusin sa bahay. Kaya kailangan talaga may pangreserba. Ayan, grabe, buhol talaga. Buhol na buhol talaga. Lalo nga pag yung mga ganitong skipjack na yung ganito kaliliit, grabe manira ng gamit. Pero pag yung malalaki, hindi naman siya na gugulo tulad na ganito nangyayari. Basta ang napapansin po namin pag ganito kalalaki yung skipjack na kumakagat, sigurado gulo. Tapos yung dulo nito, ayan, yung pabigat, pamato. Ayan, halos isang dangkal ang haba. Yung laki niya ay ano, malaki to. Hindi ito yung usually ginagamit pag gumagawa ng bahay. Nagamit ito pag yung mga building ng malalaki talaga. Ayun, laki niya oh. Halos sinlapad na ng hinlalaki ko. Halos sinlapad na, yan ang laki niya oh. Halos sinlapad na ng hintuturo ko oh. Yan, ayusin na naman yan. Hindi namamalayan yung nasa bandang tabi pala na pataw natin. Ayun naman, ayan. Yung number 1. Kasi yung mga bataw natin ay may mga number. Kaya dapat ay sunod-sunod yung pagkakahatak din. Pero sabi ko bakit nawala yung number 3? Dito na pala sa laot, ito na pala yung isang may laman. Talaga nagpapahabol siya. Oh. Dapat patay na yan kanina pa eh. Sa tatlong sibat natin, ito na yung pangatlo.
Ano pa? Dalawa lang. Dalawa. Yung iba kong pataw nandito kay Papa kasi tinulungan niya ako na maghatak ng ibang pataw kasi napansin niya nakauwi na rin ako. Nauna siyang matapos. Ito. Tinulungan niya ako, bali tatlo. Ito sa akin, ito, tsaka yun, yung isa. Ito yung huli ni Papa. Kadali ng dalawa. Ayos. Nasa inyong lingkod naman ay tatlong piraso. Anong ginawa mo, Lupatay? Nagbunit ikaw? Ay, ba't may huli kang tulingan? Taon ni Do, may ingit sana ako ni Do. Ah, nagyambaw? Oh, halika, bigyan kita ulam. Halika! Si Lolo Patoy, luluhin namin yan. Kawawa naman. Nangawil daw siya kanina. Ay, nakahuli siya ng ganito kalalaki. Oh. Hindi naman yung kakasya pag ulam nun. Bigyan natin. Itak, may itak ka dyan. Putulin natin to, tapos bigay natin kay Lolo Patoy. Oh. Salamat. Okay. Binigyan natin si Lolo Patoy ang isa, anang kalahati. Ito naman iihaw natin. Kadalawang piraso. Para ko ng isa. Yung ibang mga kasamahan, dumaong na rin sila. Tara, lapitan natin kung anong nangyari sa palaot nila, kung may nahuli din. Unahin natin si Binoy. Dito na rin. Ano Ben? Kamusta ang laot? Ha? Aruha. Aba, 2 piraso. Brother! Kamusta ang laot? Yo, man. How's yours? Pagkat jackpot ka na naman. Grabe, talagang pinagpapala ka ng gusto, brother. 5 piraso yan. 5 piraso? Oo. Lalaki, no? Pagkara ko, no? Grabe, oh. Uy! Grabe, estimate, ilang kilo? Alam kong depende. Abutin ng 20. Ayos. Ito si Tito Kirob, paparating na rin. Ang inaantay natin na dadaong dito ay 2 pa. Si Tito Kirob tapos si Kuya Frances. Kagandahan nito, hindi na hibas. Medyo tumaas na ng tubig kaya safe na sa sayad. Doon sa Perde, ayoko ng laro ha. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Ikaw ay Tito Kirob. Kamusta ang araw mo? Kamusta ang araw mo, Tito? Wala. Ang sambot lang sa gastos. Ba, nakatatlo si Tito Kirob. Laki ng isa. 3 piraso si Tito Kirob. Tatlo. Ito lang si Tito Kirob, oh. Grabing biyaya ni Tito Kirob. Laki. Laki ng isa. Nakapalang piraso ka? Tatlo ako. Ay, mawala. Andiyan na si Kuya Frances, yung huling inaantay natin. Ayun na. Sumaryo pa. Ay, si Kuya, sangkul mo ispeki nga na. Yung taong kailangan ng motor.
Bali, ang inaantay pa pala natin ay dalawa. Si Uncle Mayot nga pala, naglaot din ngayon. Ito, si Kuya Frances, parating na. Tingnan natin kung nakailan si Kuya. Yan na, si Kuya. Yan, dami ng bangka, oh. Kamusta, Kuya? Ay, ayos yan ay! Ayos. Nakailang piraso ka? Kapit to. Ba! Nakapito si Kuya Frances. Nako! Lopet! Karamo. Ngayon ay nandito na tayo. Kakauwi lang natin. Galing doon sa pagkakana ng mga pataw-pataw. At yung ibang isda ibinenta natin. Tapos ito, pinutol ko yung isa. Yung maliit. Tapos yung isa binigay ko doon sa kay Lolo Patoy. Kaya ko to inuwi. Ito ay iihaw ko. Ihaw natin. Masarap to. Yan. Ihaw natin, ihaw natin. Balot natin sa foil. Maganda mag-ihaw ng skipjack pag binabalot sa foil kasi pag ito ilalapat natin sa foil ng diretso, hindi siya naluluto ng maayos dahil na bibigla. Pero pag may foil, sarap ng pagkakaluto. Ganda ng pagkakaluto. Rekta na yan. Baliktarin na natin. Yan. Wow. Tama-tama lang ang kanyang pagkakaluto. Ayun, usok-usok pa. Sausawan natin ay tuyo. Tuyo, kalamansi, with sile, tapos black coffee, at syempre yung ating skipjack na inihaw natin na binalutan ng foil. Napakasarap, mats na mats ito. Tapos yung kanin natin bahaw. Ako muna kakain ngayon kasi si Papa, saka yung misis ko at saka yung anak ko ayaw pa daw nila kasi late na sila nag-almusal. Hindi ko na sila antayin at ako ay makuuna na. Tayo ay papasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na ibinibigay sa atin, especially dito sa mga pagkain ito. So Lord, salamat po sa biyaya. I pray na i-bless nyo po ang pagkain ito, magdulot ng lakasigla sa aking katawan. Ito po yung aking natatanggap in Jesus' name. Kain tayo. Wow. Kunting kanin lang. Tapos yung kape. Sabaw natin sa kanin. Natutunan ko tong pagsabaw ng kape sa kanin. Mga maliit pa kape. Kasi pag walang ulam at kape lang ang meron, pwede naman talaga isabaw. Okay din naman ang lasa. Lasang kape na nilagyan ng kanin. Okay din. Lumaki naman kami.
Tayo po, kain tayo. Oh, grabe oh. Skipjack yan. Tamang-tama lang yung pagkakaluto. Kasi dati pag nagluto kami ng skipjack, tapos inirerekta namin yung skipjack, hindi na namin binabalutan. Kalimitan, kung hindi siya sunog, minsan ay nasusunog na nga, pero yung loob nahihilaw. Pero pag binalutan mo siya ng aluminum foil, perfect.